magandang umaga po muli. Sa bawat isa sa atin, magiging po sa mga kapatiran natin sa live stream. Nanonood yun, magandang umaga po sa inyo. Tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi natin problemahin extend yung ECQ. Isipin na natin season 3 yan. Amen. Amen. Maraming salamat sa tayong bilang at sa presensya ng bawat isa sa atin. So, dahil na-extend ang ECQ, ay marami pong lalong nangangamba ngayon. So, na-extend po ang ECQ sa mga ilang lugar hanggang May 15. At kahit yan, mas marami po yung mga nangamba. Atin po ang kaisipan ng maraming tao. Yung iba po, pumabor dahil para mas ma-contain natin yung virus at mas ma-flatten yung curve. Yung iba naman po na mas nangangamba dahil sa maraming bagay. Diyan yung pangangamba sa shortage ng kanilang pangangailangan. Kasi hindi lahat ay may kakayahan, hindi lahat kayang suportahan ng gobyerno. Na kung ating pong mapapansin din, ang mga local government unit po natin ngayon ay nangangamba rin. Kasi hindi nila tiyak yung kapasidad ng kanilang supply kung makakayanan pa ba nila. So ngayon, ang nangyayari po, ang nabubuo po sa maraming kaisipan ng maraming tao ngayon, nagkakaroon po na tinatawag na troubled heart. Troubled heart. Oo. Pagka-alamin natin yung salitang troubled, ligalig. Oo. Di pa, iba pa po yung bagabag. Oo, distresses yun. Pero itong trouble talaga, ligalig. Ano? Naliligalig ang alin? Ang kanilang mga puso. Trouble. Ano? John chapter 14. So ano po ba yung dapat nating makita dito? John chapter 14. So ibig ko po ang bawat isa po ay tumayo. At maging dyan po sa inyo sa mga kapatiran natin sa live stream. John chapter 14 verse 1 hanggang 6. John chapter 14 verse 1 hanggang 6. So, ang context nito mga kapatid, nakikita po natin how Christ comfort His disciples. How Christ comforts His disciples. Magpanggang sa panahon natin ngayon kung paano po na-comfort ang ating Panginoon sa kanyang mga disipulo, ay gayon din po kaparaanan na paano tayo ito comfort. Okay? So, sundan nyo na lamang po ako in John chapter 14 verse 1 hanggang 6. Sabi po diyan ng Panginoon is, let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. And whither I go ye know, and the way ye know. Pagdating sa verse 5 and 6, noong si Thomas po ang kausap na ng Panginoon, sabi ni Thomas dito in verse 5, Thomas saith unto him, Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way? Tanong si Thomas, how can we know the way? In verse 6, sinagot ng Panginoon yan, and Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life, and no man cometh unto the Father, but by me. See, tuloy natin verse 7, napakaganda pa. If ye had known me, ye should have known my Father also. And from henceforth ye know him, and have seen him. Ay, ito na lang. Aming Diyos, nakita sa lahat, Panginoon, maraming salamat po muli sa pagkakataon nito kami tinipon. Maraming salamat at Diyos
sa awitin, sa tanging bilang, at maging sa presensya po ng bawat kapatiran sa live stream at dito po sa aming sanctuary sa Covenant House. Dalahin ko po, Panginoon, kami yung pangunahan, at dalahin ko po, puspusan niyo kami ng banal na Espiritu sa pagkaalam mo. Diyos, patuloy ko po magturo sa amin, magbigay ng pangunawa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, at tawag po sa aming mga pagkakasala na gampanan sa inyong mga lahat. At yung dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po. Disturbing po yung hiyaw ng pusa. Medyo disturbing. So, pwede mo siyang alisin muna doon. Opo, kasi narinig din po ng ating mga kapatiran yan dyan sa ating live stream. At troubled heart. So, may kita natin dito mga kapatid na ang Panginoong Kristo po, when He comfort His disciples, ito po yung kanyang paalala sa kanyang mga disipulo. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. Isang magandang pagpapaalala rito kahit sa pinaka-sitwasyon na meron tayo ngayon. At ito po ay salita din ng ating Panginoon at kanyang itinutulong at nilalapit din sa atin that let not our heart be troubled. Huwag tayong maligalig, huwag tayong maapektuhan, huwag tayong mangamba ngayon sa panahon ngayon. So ito po ay tingnan natin yung application po dito sa bagay na ito. At tayo po ay naniniwala mga kapatid sa katuruan na ito. Ang daming anak ni Brad Hummer dyan. Oo ba, lumakas. Pagpamahin yung mga kapatid, na-distract tayo ng pusa. So I believe that all of God's people at one time or another in one way or other way have troubled hearts. Kahit sabihin natin na tayo po'y mananampalataya, ako po'y Kristiyano na, tayo may Panginoon, hindi maalis. May mga mananampalataya po, nagkakaroon po rin ng troubled heart. Tama? Nagkakaroon pa rin ng troubled heart. Kaya ito po yung pinaka-last o pinaka-sign. Isa rin po yan sa mga sign ng last days natin ngayon. Sign ng last days. At ito po ang verse na ito mga kapatid, sa chapter 14 na ito na binasa natin, ito po yung tumutukoy din po sa tribulation. Hindi po yung tribulation na araw-araw natin tribulation. Hindi yung nakapalapit na tribulation. Tayo po yung pre-trib, kung post-trib tayo, tribulation na natin ito. Pero ito po yung tumutukoy ngayon sa tribulation mga kapatid. Na kung saan ang mga puso po ng marami pong tao ay napapalayo dahil po sa pagkatakot. So, tandaan nyo mga kapatid, with a great knowledge comes with a great fear. With a great knowledge comes with a great fear. Yan po ang isang nakakamatay sa panahon natin ngayon. Stress. Nakapansin nyo mga kapatid, noong araw, hindi ka naman masyadong apektado sa mga balita dahil ang balita lang na meron tayo dito ay yung balita na kung ano lang inarinig na abot ng ating tayo. Pati yung problema ng ibang bansa, nagiging problema na. Nai-stress tayo sa problema ng ibang bansa. Tama? Itong virus, ito, hindi naman natin ito problema natin. Hindi naman sa atin ito galing. Galing ito sa ibang bansa. Pero dahil sa napakarami nakakaalam, kasi bilis ng balita yung pagkalan mo. So, ibig sabihin, nangangahulugan nito mga kapatid, na pagdating po sa pagkakaroon ng troubled heart, tayo po mga mananampalataya, hindi po tayo exempted yan. Hindi po tayo exempted yan. Marami po tayo mga pinangangambahan, marami lagi tayo mga pag-aalinlangan. Minsan kahit tayo mananampalataya na, meron pa rin tayo nararamdaman na pangangamba sa mga damdamin natin. At ayan natin mga kapatid na sa umagang ito, ang salita ng Diyos ang maging importante. At tayo mga kapatid, ang pangangamba, minsan saan tayo nangangamba, hindi natin maiwas to. Lalo sa panahon natin ngayon, nagkakaroon po ng pangangamba sa kalusugan. Nangangamba tayo sa ating mga kalusugan. Lalo tigit, kung may mga mahal tayo sa buhay na nasa labas, may mga mahal sa buhay tayo. Yung nga lang na simple nga lang mamimili. Alam mo kasi bakit? Marami tayong naririnig. Na kagaya ko, may narinig ako, na napanood ako isang balita, na ang kanyang anak nagkaroon ng virus
Dahil sa nadala niya galing sa grocery store. Hindi natin maaalis yan. Na iisipin din kagad natin, lalo higit tayo kung mga minsan namimili tayo, yung pagpunta natin sa grocery na hindi natin alam na kasama natin, hindi natin alam yung mga nakakalubili natin. Pagpasok natin dito, minsan yayakap kagad yung mga mahal natin sa buhay, lalo kung may maliit kang anak, kung ikaw katulad kita ngayon na mayroon pang maliit na Lois, na kapag may dumatating kami, yung mayakap. So, ba't mahal nire-resist namin? Kaya pag sa amin, para mawala yung agam-agam na gano'n, pangamba na gano'n, pagkatapos kong mamili, nasa labas yung pinamili ko. Nasa labas. At si Mamba, doon siya mag-disinfect ng mga pinamili. O naman, maliligo. Pero ang punto ko dito mga kapatid, hindi nawawala yung pangangamba concerning our health. Tama? Hindi nawawala yung pangangamba, syempre, concerning with our finances. Concerning with our finances. Aminin natin sa hindi. Minsan, nagkakaroon tayo ng pangangamba ng gano'n. Pero later on, kapag naaalala mo yung kahabagan at biyaya ng Panginoon, nakukomfort tayo. Pero maya-maya, yan na naman pangangamba ka na. Kasi nga, hindi tayo accepted. Na-extend palalo itong ECQ. Na-extend. Lalo tigit ang maraming tao ngayon. Meron kasi kami tinatawag na GC sa trabaho namin. Pinag-uusapan doon yung pag-apply ng company doon sa DOLE. Ngayon, ito po nangyari. Ang sabi ng DOLE, pagpasa ng requirements ng company, within 48 hours, malalaman mo kung approve o hindi. Kailan pa po nagpasa yung company ng ang tagal. So, anong ibig sabihin nun? Ngayon, doon po sa aming GC, ang dami pong nangangamba patungkol po sa financial or finances. Hindi natin masisi yan. Kung tayo pong mga mananampalataya, nagkakaroon ng troubled heart pagdating sa bagay na yan o nagkakaroon tayo ng pangamba sa bagay na yan, lalo higit yung mga taong wala sa Panginoon. Yung mga taong wala sa Panginoon. Kami ng butik ginawa ko po doon, nagbigay ko ako ng versikulo doon sa aming GC. Nagbigay ako ng verse, kasi kung ano ng mga mukha yung nilalagay nila, di ko kilala yung mga mukha. Mga naka-superpower na gano'n. Di ko kilala yan. Walang magagawa yan. Pero yung salita ng Diyos may magagawa. So, ang daming nag-like kung nag-thumbs doon sa verse. Matthew chapter 6 ang binigay ko. Pinati ko yun. Ang ganda ng versikulo niya. Ang dami rin nag-thumbs down. Dati rin nag-thumbs down. Ang believer. Well, nagbigay ulit ako. Nagbigay ako ng praise na mag-isa. Sinabi ko, diyan ako thumbs down. Nakaganon. Pero kapag salita ng Diyos, diyan ako thumbs up. Ang dami na naman ng thumbs up doon. Kasi umaasa ka sa salita ng tao. Ang tao hindi mapagkakatiwala. Sabi ng salita ng Diyos, we need to put our trust in the Lord and lean not unto thine own understanding. At sabi ng Psalm, diba? Put not your trust in prince and princesses. But rather, we need to put our trust in God. So, minsan nagkakaroon ng pangangamba concerning finances. Sa amin po talaga sa kumpanya namin, wala pong ayuda. Malaking kumpanya yan. Binigay yung bigas namin. Pero yung bigas namin, kasama yan sa privilegyo namin na magkaroon, ibinawas ko. Binigyan kami ng finances, assistant, akala ko, assistant. Tinanggal lahat ang vacation leave namin. Binigay na sa amin. Kaya na kami vacation leave. Naubos na. Ay, isa na lang ang naiwan namin. Sick leave. Sick leave. O, hindi nila magagalaw yun kasi kailangan ng medical cert. Kahit naman galawin na yun eh. So, sabi ko, okay, may mga taong ganyan talaga. Hindi natin may kasi kahit sila nagkakaroon ng pangamba patungkol sa kanilang finances. Ano?
na kahit meron na silang mga million sa bangko nila, and yet nandun pa rin yung pangangamba when it comes to finances. So how much more tayo po na wala naman tayo ganong klaseng milyon? Hindi ka pa magkaroon ng pangamba. Pero mas mahusay yung meron tayo. Meron tayong Panginoon. Amen. So yan po, no? Nagkakaroon tayo ng pangamba when it comes to how our health. Ito na natin yun. Nagkakaroon tayo ng pangamba when it comes to our finances. Nagkakaroon din tayo ng pangamba when it comes to our, or concerning to our families. Kamusta kaya itong mga pamilya natin? Kamusta kaya itong mga kamag-anakan natin? Kamusta kaya itong mga relatives ko na nasa ibang lugar? Kamusta kaya sila? Ano, alam po si Sister Crisanta, di ko pa nabasa yung article na yun sa ating GC. Isang church, nagkaroon siya ng 30 members na nag-positive sa COVID-19. Talagang yung damdamin ng pastor, talagang sobrang siya. Sobrang lungkot niya. Kasi tinuring niya, pamilya niya yun. Pamilya niya yung church member niya. 30. Ano? So ano, nagkakaroon tayo ng pangamba concerning our families. Kung tutusin, kung pwede lang sana, magkakasama na lang tayo sa bahay. Di ba? Sa panahon ngayon, kung pwede lang, magkakasama na lang muna tayo sa bahay. Para lang masiguro kung safe kayo. Pero hindi. Tama? Hindi. Lalo hindi mo maaalis yan sa kaisipan ng isang nanay. So, masigit sa nanay. Hindi maaalis, mga kapatid, yung pangamba concerning our future. Ano? Concerning our future. Hindi rin mawawala yung pangamba kalaban. Diba? And concerning our failures. So, hindi tayo exempted dyan, mga kapatid. Laging meron. Meron. Pero ano po yung lagi sinasabi ng ating Panginoon ngayon? Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Ano? You believe also in me. So, the key to peace of heart could be summed up in one word. Para magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating mga puso, pwede natin sa isang salita lang. Ano po yun? Trust. Trust. Ano? Trust is a big word. Alam po sa panahon natin ngayon, tiwala. Trust. Ano? Troubled and fearful are the exact opposites of trust. Kapag tayo po ay nababagabag, tayo po ay nagkakaroon ng pagkaligalig na ganyan, yan po ay kabaliktaran na tayo po ay, o kabaliktaran na nagtitiwala o trust. Ano? So, ang salita ng Diyos, marami pong tinukoy patungkol po sa trust, sa pagtitiwala. Ano? So, tandaan niyo, mga kapatid, ang pagkatakot o pagkakaroon ng pangamba, yan po pinakamahirap na maging tinatawag natin katiwala o pagkatiwalaan. Hindi natin dapat pagkatiwalaan o maging taskmaster natin ang fear, ang pangamba. Sapagkat hindi po tayo binigyan ng Panginoon ng spirit of fear. Hindi yan ang ibinigay niya sa atin, mga kapatid. At ang fear, mga kapatid, it can ruin the lives of God's people. It can ruin the lives of God's people, even those who are placed into Lord's hands and the safekeeping of their souls of concerns and fears. Lagi may pangamba. Kahit Kristiyano na, may pangamba pa rin. Ano? Pinakamasaklap, kahit Kristiyano na, meron pa rin reklamo. Marami pa rin reklamo. Pati sa gobyerno, nagre-reklamo. Doon pa lang, sinabi ko sa inyo, mga kapatid, hindi o ibig ng gobyerno, lagi tayong nakaasa sa kanila. Bakit po? Sapagkat ang kakayanan ng gobyerno ay limitado lang. Ang kapasidad ng gobyerno, limitado lang. Kaya mas mahiging tayo po ay umasa sa ating Panginoon sapagkat siya lamang ang pag-asa. Wala nang iba. Ano? Kahit po ang ating presidente sa kanyang mga salita, sinasabi niya na ang Diyos na lang ang magbibigay ng vaccine. Sabi na rin ng presidente ng Italy, ang Diyos na lang mahabag sa atin ng Panginoon.
Sabi ng mga nagpo-protesta sa Amerika, mga patitigas naman, ang mga nagpo-protesta sa Amerika, ipagpapasa Diyos na lang daw nila ang virus sa kanila. See? Pero yun maling approach yung kanila. Ano? Pag-rebelde yun na. Bakit? Ano po ba ginagawa ng fear sa atin? Fear, number one, ginagawa ng fear sa atin. Fear imprisons. Imprisons. Tayo po ay ginagawang nakakulong. Nakatali. Nalilimitahan tayo dahil po sa pagkakaroon ng pangamba. Dahil po sa pagkakaroon ng takot, nalilimitahan tayo. Pero pasalamat tayo sapagkat meron tayong pananampalataya. Sapagkat kung ang fear imprisons, faith liberates. Ang pananampalataya naman, nagpaparaya. Tama po? Kung ang pagkatakot, ang pangamba, na po ay naglilimita sa atin, ang pananampalataya, nagpapalaya. Ano? Pangalawa, fear paralyzed. Paralyzes. Pinaparalyze tayo ng fear. Kapag natakot tayo, diba? Dahil sinasabi natin technically, no? Kapag ikaw ay nagkaroon ng pagkatakot, sino po dito may takot sa may lula? Mayroong takot sa heights. Taas, yung sobrang taas. Meron kayong pagkatakot sa sobrang taas. Mapapansin mo yon kung masusubukan mong sa simpleng lakad lang. Sino na nakapaglakad sa tinatawag na hanging bridge? Nakapaglakad kayo ng maayos? First time ko makapaglakad sa hanging bridge. Nag-hanging bridge tayo sa Tiao. Nakatakot yung hanging bridge sa Tiao. Dahil butas-butas yung daanan. Butas-butas. At tinadaanan pa ng buto. Ganyan lang kalapad. Tapos talaga yung situation. Na doon natin makikita, makikita talaga yung parang napaparalyze na. Pag natatakot ka na. Hindi ka makahakbang. Pag nakakaramdam ka ng pagkatakot na kang napaparalyze, para kang hindi makahakbang. Natatakot ka. Ganun din po sa atin, nararamdaman natin, fear paralyzes. But, thank God, faith empowers. Amen. Dahil sa pananampalataya, na-empower na. Ano? Na-empower tayo, nagkakaroon tayo ng kalakasan ngayon. Ano po yung dahilan natin bakit tayo nakakapagpatuloy ngayon kahit mayroon tayong ganitong sitwasyon? Dahil meron tayong pananampalataya, that empowers us. Ano po? At syempre, minsan, ito pa nagagawa ng fear disheartens. Ano po ginagawa ng disheartens? Nag-aalis ng pag-asa. Pag nakaranas na tayo ng takot, yung kasunod doon lagi, wala nang pag-asa. Dismayado ka na. Wala na tayong magagawa. Kasi nga, nauna na yung pagkatakot o yung pangangamba. Pero pasalamat tayo sapagkat ang ginagawa every life. Parang wala nang kakagapag-asa, wala nang kabuhay-buhay, yan ang dinadala ng fear. Pero tayo po magpasalamat sa Panginoon kasi faith rejoices in its God. Basta tama yung pananampalataya. Alam niyo lahat kasi ng tao may pananampalataya. Yun nga lang, yung ibang pananampalataya, hindi tama. Pero lahat yan may pananampalataya. Kahit po ang atheist, may pananampalataya. Ano po yung pananampalataya ng atheist? Pananampalataya nila walang Diyos. Kasi ibig sabihin ng pananampalataya ay paniniwala. Yung paniniwala nila walang Diyos. Kaya yun yung kanilang pananampalataya. Kaya walang tao, walang pananampalataya. Pero tayo po magpasalamat sapagkat yung ating pananampalataya na meron tayo ngayon, it rejoices in its God. Because our faith came from our God and came from continuing hearing and hearing by the Word of God. At hindi yung galing lang sa sino-sinong tao o pinapasa sa atin. Galing po yan mismo sa Panginoon at sa Kanyang salita. Yung pananampalataya. Ano? So meron po example din po dito ng trouble. Si Martha, the sister of Lazarus, nagkaroon po ng trouble sa maraming bagay. Sabi po sa Luke chapter 10 verse 41. Luke chapter 10 verse 41. Sabi po dyan, and Jesus answered and said unto her, Martha, Martha,
thou art careful and troubled about many things. Ano? Ikaw ay patuloy nagkakaroon ng kabalisaan at ligalig sa maraming bagay. Ano? So ito po nangyayari sa atin, kagaya po ni Martha, mga kapatid. Kagaya po ni Martha, marami pong Martha sa panahon din po natin ngayon na kung saan marami pong pangamba, maraming mga naiisip, mga nagiging trouble na naiisip sa maraming bagay. Ano? Now, some people worry about not having anything to worry about while others live in more peaceful existence. So yung iba nangangamba, yung iba nag-aalala, yung iba nag-trouble, habang yung iba naman mapayapang nabubuhay, habang yung iba naman ay may kapanatagang nananatili sa kanila. So saan tayo dapat? Lumugar tayo doon sa kapanatagan. Sapagkat ang Diyos, kung tayo po naniniwala, ang Diyos ay may control ng lahat ng bagay. God is sovereign. Hindi tayo dapat ng anxiety, hindi tayo dapat nagkaroon ng trouble, hindi tayo dapat nagkaroon ng agam-agam o ligalig sa maraming bagay. Sapagkat we believe that God is sovereign, meaning He is in control of everything. At ang sabi ng kanyang salita in Romans chapter 8, verse 28, all things work together for good to them that love God. Amen. We love God, amen? Amen. If we love God, we believe that all things work together for good to them that love the Lord. See? So kahit sabihin natin, Pastor, ito pong nangyayari sa atin, ito po ba ay galit na ng ating Panginoon? Isipin mo kapatid, nangyayari yan for our own good. And God is in control of this global pandemic right now. So hindi tayo dapat magkaroon ng trouble. Isang nakakaroon ng trouble, na-wave na yung pananampalataya natin. Ano? Dapat magkaroon tayo ng kapanatagan. Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, kabaliktaran ng trust, yung troubles and anxiety. So kung tatanungin natin ang sarili natin ngayon, do we trust God? If we trust God, dapat makita yan sa ating ginagawa ngayon. Makita yan sa ating pamumuhay ngayon na kung saan hindi tayo nagkakaroon ng kung ano-anong anxiety, but instead, meron po tayong tinatawag na kapanatagan na nanggagaling sa ating Panginoon. Oo, kaya nga dapat walang Kristiyano lagi nakasimangot. Tama? Walang Kristiyanong nakasimangot. Kasi ang kapanatagan nanggagaling sa Panginoon. Ano? Tandaan niyo mga kapatid, ang pinaka-suspect talaga ng bagay na ito ng pagkakaroon ng pangamba, wala pong iba kundi nakikita natin sa Psalm chapter. Kasi kung sasabihin natin na ngayong nagbabago, kasi yung problema remain constant, problema na yan eh. Andyan na yan eh. Pero yung ginagawa natin na pag-trouble pa rin sa atin, o yung pag-iisip ng gusto, yung pangangamba ng gusto, yung pag-aalala ng gusto doon sa problema, yan ang lumalaki. At yan ang nagpapabigat sa atin. So yan po ang pinaka-suspect doon po sa tinatawag nating kabigatan niya ng trouble sa problema. Kaya sabi natin, hindi yung problema ang mabigat. Yung approach po dun sa problema. Kaya ano sabi ng psalmist, the troubles of my heart are enlarged. Oh, bring me out of my distresses. Bring me out of my distresses. No? So, tandaan niyo po, sabi po ng salita ng Diyos, may kautusan po sa atin in Philippians chapter 4 verse 6. Philippians chapter 4 verse 6, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. So God's Word commands us not to worry. Ano? Sabi dyan mga kapatid, yung be careful for nothing, huwag kang mabalisa. Huwag kang mga balisa sa mga bagay-bagay. Ang sinasabi ng Panginoon, ano po yan? It is a command mga kapatid. It is a command to us mga kapatid na sinasabi ng Panginoon not to worry. Sabagat kapag tayo po ay nagkaroon ng worry, dyan na po yung pangangamba, yung takot, at yung takot, ang dami pong sisirain sa atin. Ang dami pong
wawa sa atin, ang dami pong maaapektuhan sa atin. Ano, pati po yung pag-iisip natin, magkakaroon tayo ng overthinking, sobrang pag-iisip na yan. Hanggang sa may stress tayo. Alam niyo, stress nakakamatay. Yes. Ang stress nakakamatay. Sabi nila, ang gamot ng daw dyan, stress tab. Hindi po totoo. Pag na-stress tab ka, aantokin ka lang. Nakapag-stress tab na ba? Pag uminom ka na stress tab, aantokin ka. Hindi pa ako nakainom, pero nakausap ko yung mga nakainom. Nakatulog na sila lahat, pag-gising nila, parang ang bigat-bigat pa rin ang pakiramdam nila. Sabi ko kasi, ang manifestation ng stress tab, itulog mo nang itulog lahat ng problema mo. No, sabi nila parang marelax kasi kailangan dalawang pahinga. So parang sleeping pills. Pero ang tanong, pag-gising mo wala rin problema. Hindi, yun pa rin yun. Ano dapat natin gawin? Ibigay natin sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, sabi ni Peter, casting all your care on Him, for He cares. Bago ka matulog, o hindi siya tulog mo, iluhod mo sa Panginoon. Ano, iluwa natin sa Panginoon. Panginoon, wala na kami relief goods. Wala na kami pagkain. Wala na kami pambili ng pagkain. Wala na kami pambili ng gamot. Wala na kami pang sustento. Itulong natin sa Panginoon yan. Ano? Huwag mong ipagsigawan sa bintana ng kapitbahay mo yan. Itulong natin sa Panginoon yan. Lord, alam mo yung pangangailangan. Kasi sabi ng kanyang salita, bago mo pa sambitin, bago mo pa bangkitin, bago pa natin ilapit sa Panginoon, alam na ng Panginoon yung ating mga pangangailangan. Alam na ng Panginoon yung ating pangangailangan. Pero bilang pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon, ilapit natin. Sapagkat katunayan na hindi natin kaya isalba sa rin natin, katunayan na tayo po'y naniniwala na ang Diyos ay magpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan. No? Maniwala tayo sa provision ng Panginoon. No? Maniwala tayo sa provision ng ating Panginoon. At pagkatapos itong nangyari na ito, ano yung natutunan mo? Ako'y naniniwala pagkatapos nitong pandemic na ito, merong matututunan ng maraming tao. Lalo tigit dapat tayo mga mananampalataya, meron tayong matutunan. Meron tayong matutunan isang bagay. No? Kaya sabi ng Panginoon niya po'y kinumad niya. Kasi kinumad niya na tayo po'y mag-worry kasi meron po una, may kita natin, number 1, there is the certainty of troubled heart. May katiyakan na magkaroon tayo ng troubled heart. May katiyakan na tayo po'y mabagaw ka. Totoo yan. Hindi yan nakatang-isip. Totoo na meron pong pagkakataon na tayo po'y magkakaroon ng troubled heart. Ano? In 2 Corinthians chapter 7 verse 5. 2 Corinthians chapter 7 verse 5. For when we were come into Macedonia, our flesh had no rest, but we were troubled on every side. Without were fightings, within were fears. Diba? Tignan niyo po. The certainty of troubled hearts. Everyone is plagued with the problems, and even God's men are troubled in the heart at times. Apostol Pablo. Kakaroon din ng trouble. Ano? Natutrouble din sa kahit tayo anak na ng Diyos. Meron pa rin mga plagues yan sa paligid. And that is the certainty of trouble. Pero ano po yung kautosan ng ating Panginoon? God commands us not to worry. God commands us not to worry. Pangalawa mga kapatid is, there is the choice of troubled hearts. Choice of troubled hearts. No? Kaya sabi niya mga kapatid, ano? In John chapter 14 verse 27. Kasi doon pa lang sa una, sabi ng Panginoon dyan sa John chapter 14 verse 1 is, let not your heart be troubled. Doon pa lang sa pagkakasabi ng ating Panginoon na be troubled, that is the certainty of trouble, na talagang may trouble na darating. Ano?
Pero ang sinabi ng Panginoon dito ngayon, sa John chapter 14 pa rin, verse 1, let not your heart. Let not. Ibig sabihin, meron po tinatawag na the choice of troubled heart. Let not. Huwag mong hayaan na magkaroon ka ng trouble. Oo, may trouble. May troubled heart na darating. Totoo meron. Pero huwag mong hayaan. Huwag mong hayaan. Kasi sabi si John chapter 14 verse 27, peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Bakit? Kasi yung kapayapaan ng Panginoon, Kanyang pinagkakalob sa atin, at hindi po yung kapayapaan na nanggagaling sa mundo. Kaya inulit-uli ng ating Panginoon na let not your heart be troubled, neither let it be afraid. See? So yan po yung choice doon. Huwag tayong magpa-apekto sa troubled hearted na ma-experience natin. Sa trouble na ating masasagupa sa ating pamumuhay. Itong nangyayari ngayon, trouble yun. Ano? Trouble yun. So it is simply up to us how much we worry. So we can either have a trusting heart or a troubled heart. Tandaan nyo, ulit ko ulit, kabaliktaran ng trusting, yung troubled heart, or worrying, or anxiety, kabaliktaran niya. Kaya it's up to you. Kung gusto mo manlumo, manghina, mabagabag, mabalisa, it's your choice. Kagaya po yun ang pagiging discouraged, it is your choice. Ang discouragement, totoo. Ang troubled heart, totoo. But it's up to you kung anong gagawin mo. Kung gusto mo, magpapatuloy ka, continue with trusting or continue with troubled heart. Pero kung tatanungin natin, ano ba sinasabi ng Panginoon? Let not. Let not your heart be troubled. Ano ba sinasabi ng Panginoon? Diba? Huwag kang mga balisa sa maraming bagay. Pati sa commandment of God na kapatid. Huwag kang mga balisa sa maraming bagay. And number 3, there is the cause of troubled heart. The cause. Diba? The cause of troubled heart. Diba? Now, tandaan niyo po ito mga kapatid. Troubled hearts are a result of unbelief and mistrust. Unbelief and mistrust. Mark chapter 4, verse 35 hanggang 38. Mark chapter 4, verse 35 hanggang 38. And the same day, when the even was come, he said unto them, let us pass over unto the other side. And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship. And there were also with him other little ships. And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow. And they awake him, and say unto him, Master, carest thou not that we perish? Very common na kwento, mga kapatid. Kasama ng Panginoon dito, ang kanyang mga disipulo, nandoon sila sa laot, nagkaroon ng bagyo. Samantalang ang ating Panginoon sa Kristo sa mga oras na nandoon sa hinder part, sa tagong parte ng barko, natutulog. May unan pa, sabi. Pero habang binabagyo na. Ngayon, itong mga disipulo nila, disipulo ng Panginoon, ginising ang Panginoon, sabi, Master, carest thou? Ano po yung nakikita nating aral dito? Sometimes, kapag nandiyan na po yung trouble sa atin, ano po yung nagiging resulta? Minsan nakakalimutan, nakasama mo ang Panginoon. Nakakalimutan mo yung pagtitiwala sa Panginoon. Nakakalimutan mo yung pananampalataya mo sa Panginoon. And more especially, nakakalimutan mo yung control ng Panginoon sa nangyayari. The sovereignty of our God. Pagka gano'n, nakakalimutan, either nakakalimutan o hindi talaga alam
Ibig sabihin, kung hindi talaga natin alam, kung hindi natin alam that God is sovereign, hindi talaga natin kilala ang Panginoon. See? So may kita natin dyan mga kapatid, the cause of troubled heart, result, the unbelief, or mistrust. So nangyari dito ng mga disipulo, sabi nila, Master, else that we perish? Yun kagad ang naisip nila, yun ba? Yun ba? Kapag may problema tayo, kapag may suffering ba tayo, yun ba kagad ang itatanong natin sa Panginoon? Hindi po ba? Kaya minsan yan po nangyayari sa trouble heart, na nare-reveal kung ano yung relasyon natin sa Panginoon, kung talaga ba tayo nagtitiwala sa Panginoon. No, malaki yung pagkakaiba nito doon sa nangyari kay Job. Si Job talagang ipinagkatiwala niya ng kanyang buhay sa Panginoon. Amen. Hindi niya alam anong dahilan. Hindi niya alam kung ano po yung ginagawa ng Panginoon sa kanya. Basta ang alam niya, magtiwala siya sa Panginoon. He walked with God in the middle of confusion. Hindi niya, confused siya, hindi niya alam bakit nangyayari sa kanya ito. Matuwid siya sa Panginoon, ginagawa niya kalooban ng Panginoon, pero hindi niya talaga alam ano ang nangyayari sa kanya. Pero sabi niya, isa lang sinabi niya, dapat matagpuan pa rin ako ng aking Panginoon na makinang kahit may ganito ako sitwasyon. Maganda rin kaisipan natin, ano? Tignan niyo ito, mga professional na mangingisda yung kasama ng Panginoon, pero nangamba, na trouble. Natakot sila. Kasama niyo Panginoon, kaya nung nagising ang Panginoon, nasa ng pananampalataya. Ikagad ang tanong ng Panginoon, nasaan ang inyong pananampalataya? O kayo mga merong maliliit na mga pananampalataya. Sa panahon natin ngayon, applicable yan, ano? Ano nangyari? Ano po yung makikita pa natin dito sa verse na ito ng Mark? They relied upon their own strength. Ano? Ano nangyari? So that it was now full. Diba? Ano nangyari? They rode and bailed until all hope was gone before awaiting the Lord. Ano nangyari? Ibig nagisingin na nila ang Panginoon. Noon, nagbabagyo pa lang, sasabihin na kagad nila, lumapit na kagad sila sa Panginoon. Lord, binabagyo tayo, Panginoon. Yung bangka natin napupuno na ng tubig. Pero nung ginawa nila, patuloy sila, nag-roll muna sila. Nag-trust muna sila sa kanilang sarili. Kumuha muna sila ng sarili nilang kaparaanan. Paano nila malalampasan yung trouble? Ano? Kaya huwag tayo mag-rely sa ating sariling kalakasan pag dumating po sa atin yung trouble. Huwag natin sabihin ng trouble imagination yan. Para lang yan sa mga unbeliever. Hindi po. Ang katotohanan din po ng trouble, ang katotohanan din po ng mga problema na yan, totoo din po sa atin yan. Ano? Ang nangyari sa mga disipulo, they relied upon their own strength. Pangalawa, they failed to realize who was with them. Kasama nila ang Panginoon. Diba? Ay sabi nila, Master. Diba? Master. Or Dear Lord. Pwede mo naman sabihin sa Panginoon, lapitan mo na kagad ang Panginoon. Tayo po yung may relasyon sa Panginoon. Ang banal na spirito ay nananahan sa atin. Tama po? May relasyon tayo sa Panginoon. Kapag nagkaroon tayo ng trouble, wala tayo ibang dapat lapitan kundi ang Panginoon. Kasi we need to realize that God is with us. Ano nangyari dito? They failed to realize that God is with them. Diba? Na-fail nila yung realization ng omnipotence. Ano? Omnipotence ng ating Panginoon. Ano po yung omnipotence? God is all power. Kaya niyang pakalmahin yung nangyayari. Kaya niyang kontrolin yung nangyayari. Mga kapatid, yung realization na omnipresence ng ating Panginoon. That God is everywhere. Hindi lang nandito sa simbahan ng ating Panginoon. At nakalimutan nila yung realization, the omniscience of God. Ano? The omniscience of God. See? Nakalimutan nila. They forgot who they were. They forgot this promise. Nakalimutan, anak ako ng Diyos. At bilang isang anak ng Diyos, merong kumakalinga sa atin na nagsasabi, casting all your care upon Him for He cares. At meron nagsasabi na kung sino may kabigatan, ibigay mo sa akin, for my burden is light. Amen.
Tayo mga Kristiyano, guilty yan. Minsan. Amen. Nakakalimutan natin kung sino tayo. Nakakalimutan natin kung sino ang ating Panginoon. At nakakalimutan natin minsan yung kanyang mga pangako. Ang kanyang pangako, I will be with you. Amen. Tayo pinagpapatuloy sa Panginoon. God is with us always. Now, ang tanong, kahit pa sa ganitong pandemic, God is with us? Yes! Amen. Yes, God is with us. Tignan mo kapatid, hanggang ngayon, hindi pa tayo nagkakaroon na sa ang kahabagan ng Panginoon extended sa atin. Kinakahabagan pa tayo ng Panginoon. Kinakahabagan pa tayo ng Panginoon. Ang dami ng tinamaan, pero buhay pa tayo. Diba? So nakita natin yung trouble, yung katotohanan. Now, what is the cure for trouble? Number 4, there is the cure of trouble. Ano pong cure? Sabi dito ng John chapter 14, verse 1 pa rin. The reality of trouble, the choice of trouble, nakikita natin dyan. Ano po yung cure ng trouble? Ye believe in God, believe also. Believe in God. Ano po yan? Proverbs chapter 3, verse 5. We need to trust in the Lord. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Ano pang verse? Psalm chapter 62, verse 8. Psalm chapter 62, verse 8. Trust in Him at all times. Ye people, pour out your heart before Him. Refuge for us, Selah. Ano pong sinabi niyan? Trust in God in some other times ba? But trust God in at all times. Sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, ang Diyos pagkatiwalaan natin. Ano? Kahit po sa panahon na ito, ang Diyos po ay dapat natin pong pagkatiwalaan. No? Pero maraming tao ayaw magtiwala sa Diyos. Kung hindi ka magtiwala sa Diyos, saan ka pa magtitiwala? Sa gobyerno. Ngayon ang gobyerno halos sumusuko din. Ano? Halos sinasabi na sa kada conference o kada State of the Nation ng ating presidente sa araw-araw sinasabi, walang pera. Wala nang pera ang bansa. Wala nang pangsustento. Hindi ko alam saan makakakuha ng pera. Hindi ko alam paano makadala ng pagkain. Kaya ikaw dyan, sabi niya. Ikaw dyan. Gumawa ka ng paraan para makakain ka. Tapos hindi ka pa magtitiwala sa Panginoon. Kung ang presidente natin nagtitiwala na sa Panginoon. Sa Panginoon na siya umaasa eh. Sabi ang Diyos na magbigay dito. Ang Diyos na mahal. So we need to trust God. Ano? Kaya nga sabi uli ng Psalm chapter 56 verse 3, kung tayo po'y nagtitiwala sa Panginoon, hindi tayo umaasa sa ating sariling kakayanan. At kung ang ating pagtitiwala sa Panginoon ay sa lahat ng oras, at kung ang ating Panginoon ay ang ating refuge. Amen. Ang sabi ng Psalm chapter 56 verse 3, what time I am afraid, I will trust Him. Sa mga oras na ako'y mangangamba, sa mga oras na ako'y matutrouble, sa mga oras na ako'y magkakaroon ng kabalisaan, I will trust Him. I will trust Him. At tiwala tayo sa Panginoon. No? So, yan po, no? We need to trust in the Lord. We need to rest in the Lord. Psalm chapter 37, verse 7. Rest. Psalm chapter 37, verse 7. Rest in the Lord and wait patiently for Him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. So we need to commit to the Lord. Rest in the Lord. We need to commit unto the Lord. Sabi ng Psalm chapter 37 verse 5, commit thy way unto the Lord. Trust also in Him, and He shall bring it to pass. Mga kapatid, napakagandang pagpapaalala sa atin. And that is the cure for every trouble na meron tayo ngayon. Kahit po itong global pandemic na ito, that is the cure sa ating inner problem na trouble. We need to trust God. Ano? We need to trust God. We need to commit thy way unto the Lord.
And last verse mga kapatid, in Job chapter 23 verse 10 hanggang 11. Job chapter 23 verse 10 hanggang 11. But he knoweth the way that I take. Sabi ni Job, when he hath tried me, I shall come forth as gold. My foot hath held his steps. His way have I kept, and not declined. Wow. Ganda sinabi. Alam niyo yung sinasabi ni Job yan? Alam niyo kung anong sitwasyon niya? Nandoon na siya sa sitwasyon na siya po'y nahihirapan. Yan kapig-hatian na yan. Andiyan dyan eh. Yes. Nandoon na siya sa trouble na yan. Pero ganun pa man, imbis na lumabas sa kanyang bibig pagrereklamo, imbis na lumabas sa kanyang bibig mga kapatid paninisi, o imbis na lumabas sa kanyang bibig mga cursing words mga kapatid, o mga hindi magagandang salita, ito po lumabas sa kanya. Alam ng sa mga aking binatahang daan, when he hath tried me, I shall come forth as gold. Na habang sinusubok po si Job, habang kinakayod, sabi niya, I shall come forth as gold. Ibig sabihin, at yan po ang matututunan natin sa troubled heart. Totoo ang trouble, at ang pagiging trouble, magkakaroon ng troubled heart, it is your choice. It is your choice. Pero ganoon pa man, pinakita ng Panginoon yung cure for troubled heart. Amen? Amen. Amen? Amen. Kahit po sa pinakapanahon ngayon, mga kapatid, kung masyadong problemahin na extend ng isip. Lagi natin isama sa panalangin palagi ang Diyos ang magbigay ng kagalingan sa lahat. Amen. Kaya sinasama natin sa panalangin natin, mga mahal natin sa buhay. Iligtas mo, Panginoon. Hindi namin sila kasama. Hindi namin sila katabi. Pero ikaw ang mag-ingat sa kanila. Sa mga mahal natin sa buhay na nagtatrabaho, yung mga nasa labas pa rin, sa mga kapatiran natin nasa labas pa rin, nagtatrabaho, hanggang sa mga oras na ito, ingatan sila nito. Tama? Tama po? Kasi mga kapatiran din natin, lalo doon kila Pastor Edgar sa West Sydney, sila itong ingatan din ako. Mga kapatiran sa Christ Covenant Australia, at yung Christ Covenant sa Kainta, pag-ingatan din sila. Kaya po yung lesson natin about troubled heart. Sa pagkakataon. At yung manalangin. Aming Diyos, dakila sa lahat, Panginoon, maraming salamat. Sa katotohanan ng iyong salita, maraming salamat o Diyos sa patuloy na biyaya ng iyong salita na aming natatama sa karunungan na ito na muli namin namahala sa Diyos. Isang pagpapaalala po sa amin sa sitwasyon na meron din kami na sa tuwing kami mo magkakaroon itong troubled heart, nakita namin, Panginoon, ng may kahusayan at katotohanan o ano po ang sinasabi ng iyong salita sa amin para sa bagay. Kaya aming Panginoon, kami yung tulungan, gabayan sa pagkakaroon. Mayroon mga kabalisaan na nagkakaroon kami, mga agam-aga, mga bagabag na aming nararanasan o kung saan ay mga nararanasan namin mapag-aanilangan sa lahat ng bagay. O Diyos, dalahin ko po, ito po ay pawiin mo. Ito po ay alisin mo. Ito po ay pag-aanin mo, Panginoon. Bigyan mo kami, Panginoon, ng kapanatagan sa lahat ng bagay. Bigyan mo kami, Panginoon, ng kapayapaan sa lahat ng bagay. Maraming salamat, Panginoon. Tunay ikaw po ang mabuti sa lahat. Tunay ikaw po dapat papurihan, iangat, may taas, at pananampalataya. Pagpalain mo, Panginoon, mga kapatiran namin, mga mahal namin sa buhay, patuloy pag-ingatan, patuloy mo proteksyonan, patuloy mo pong sustain mga pangangailangan. Maraming salamat sa Diyos. At lahat yung dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Maraming salamat.